Pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Nangangamoy digmaan ngayon ang Amerika at Iran. So ayan nga po mga sangkay, sa pandaigdigang balita ngayon, breaking news, no? Mukhang tumitindi po ang sigalot. At ngayon mga sangkay, naglalabas na po ang Iran ng mga malalakas na weapon nila laban po sa Amerika. At ang Amerika naman nagpadala po ng sandamakmak ng mga puwersa, no? Malapit po sa Iran. Nako, matinding gulo to kapag nangyari mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Road to 2 million subscribers na po tayo. Makikita nyo po sa baba ng video na to ang subscribe. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon kasi ito yung balita. Ayon sa report, ang Iran daw po ay naglabas ng direktang banta, pagbabanta o warning sa Amerika. Yan po mga sangkay. Dahil po sa ginawa ng US na pag-deploy ng aircraft carrier sa karagatan. So ang nangyari kasi, ang Amerika, ang sabi pa nga ni Donald Trump, may mga malalakas na silang puwersa na pinadala sa Middle East. Ngayon mga sangkay, sinundan pa po yun, nagkaroon pa po ng part 2. Nagpadala din po ng mas marami pang mga sundalo doon. Ngayon, dumami na po yung mga sundalo doon na tila baga at any moment, lulusob po sila sa Iran. Ngayon mga sangkay, ito, tingnan po natin ang balita. Kasi pumapalag po yung Iran. West Asia is on the edge and the warnings from Iran are getting louder. Iran's army chief Amir Hatami has issued a direct warning to the US and Israel, saying any attack on Iran would come at a heavy cost. Just moments ago, an explosion rocked Iran's Gulf city. The explosion took place at a building in the Iranian city of Bandar Abbas on the Gulf coast. Iran state TV said the explosion occurred at an 8-story building, destroying 2 floors, several vehicles, and shops. 4 people died. Grabe, ang gulo po doon ngayon mga sangkay. At ngayon pa naman, ang nangyayari po doon, meron pong mga malalaking rally. No, yung mga Iranian, kasi ayaw na po nila sa kanilang gobyerno. Umabot na daw po sa almost 40,000 na tao yung nadedo. So makabilang buhay, pumanaw. Ganyan po kalupit mga sangkay yung kanilang supreme leader. Ngayon, itong mga taong ito nananawagan na sa US, tulungan niyo kami. Kaya itong si Donald Trump, to the rescue na. Pero nagbibigay pa po siya ngayon ng chance. Pero alam niyo mga sangkay, malakas yung Amerika. Malakas po sila. Meron po silang mga weapon na hindi po basta-basta. Mga weapon, mga sangkay na wala po yung ibang mga bansa. At na-experience mismo yan, mga sangkay, ng gobyerno nitong Venezuela. Sabi po ng mga sundalo po from Venezuela, wag nyo nang yung mga gustong kumalaban sa Amerika, wag nyo nang asamin. Dahil delikado silang kalaban. Hindi nga daw po nila namalayan na nilusob na sila eh. Kasi may mga technology yung US, mga sangkay, na hindi po basta-basta. Alam niyo yung kanilang yung B-2 bomber po ata yun. Parang, search po natin. Ito kasing isa to sa mga gamit nila na high-tech pandigma. Ayan, B-2 Spirit pa nga po ito eh. Spirit Bomber. Alam niyo kung bakit? Tinawag na B-2 Spirit Bomber. Kasi itong pangdigma ng US, sobrang lapad po niyan. Ang matindi niyan, hindi po yan nakikita ng radar. Hindi po yan nadidetect ng kahit na anong technology. Kaya tinawag po siyang Spirit Bomber. Kasi hindi po siya, teka lang, hindi ko pa napakita pala. Ayan. Kasi hindi po siya nakikita. Kahit lumipad siya, naalala niyo mga sangkay nung umatake yung Amerika, hindi po napansin ng Iran yun. Ito po yung ginamit nun. Kasi hindi po talaga ito nadidetect.
Isa lang po ito. Take note guys, isa lang po ito sa mga high-tech nilang gamit. Ngayon, ito yung balita. Pumapalag daw po itong Iran. In the incident, rescue and firefighting teams are on site providing assistance. So ganyan po kagulo ngayon sa Iran, mga sangkay. Iranian President Masoud Pezeshkian blamed US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for stoking recent protests which swept the country. So ito po yung ito yung warning na po ng presidente ng Iran. Pero hindi po ito yung supreme leader kasi meron po silang supreme leader eh. Ito yung presidente po nila. Whether Trump, whether Netanyahu, whether the Europeans, all of them sought to provoke, create division and arm, and they brought a number of innocent people along with this current and poured them into the streets and incited them that this country must be torn to pieces, to create conflict and hatred among the people, to create division. In no normal social protest do people take up guns. They don't kill military forces. They don't set ambulances on fire. They don't set the bazaar on fire. They are protesters. Nasisi pa po yung US po, mga sangkay, at saka yung Israel. Kasi, sabi doon, kumbaga sinasabi nila na itong dahilan kung bakit maraming mga tao ngayon ang naglalabasan doon sa Iran at pumapalag sa kanilang gobyerno dahil daw po sa Amerika at Israel yan. Pambihira mga sangkay. Alam niyo kung bakit nangyari yan? Kasi nga po, pinagmamalupitan sila ng kanilang gobyerno doon po sa Iran. Ang Iran po, mga sangkay, yan po ay sa Bible at sa history ng ating mundo, ang tawag po dyan talaga Persia. Sila po yung Persia original as Persia. Mga sangkay. Ngayon, pinapahirapan po nila yung mga tao nila. Kasi gusto nga po nila sumunod. At ito itong Iran ay ano po talaga to? Ano ba tawag dito? Yung sobrang iba po sila sa iba pang mga Muslim, like halimbawa yung ibang Arab countries 'Di ba? Kasi yung Muslim dalawa po 'yan Dalawa pong bahagi yan. Yung isa, yung masyadong matindi, yung sobrang stricto. Yung isa naman mga sangkay, open po siya, no? At itong Iran, mga sangkay, ang gusto po nilang gawin, magkaroon po ng kapangyarihan sa buong Middle East na masigit pa po sa lahat ng mga Muslim country, no, para po makontrol nila, at gusto nga po nila mabura itong Israel. Iran's forces are full military alert and ready to respond. The warning comes as Washington steps up its military presence in the Gulf, deploying a naval strike group Yan po yung supreme leader po ng Iran. led by the USS Abraham Lincoln, a move that has sparked fears of a direct military confrontation. Iranian Army Chief Amir Hatami said if the enemy makes a mistake, it will not only endanger its own security, but the security of the entire region, including Israel. Grabe Nagbanta na po yung Iran ng nuclear deployment. He also rejected any notion that Iran's nuclear capabilities can be destroyed, even after recent US and Israeli strikes on Iranian nuclear and military sites. His words come just a day after Donald Trump said he expects Iran to seek a deal rather than face American military action. Tehran's position, however, remains firm. Iran says it is open to talks on its nuclear program, but its missile capabilities and defensive power are off the table. Meanwhile, the risk of escalation Yan po yung US at sea is also growing. The Iranian Revolutionary Guard Corps is set to hold live-fire naval exercises on Sunday in the Strait of Hormuz, a critical choke point for global energy supplies, prompting warnings from U.S. Central Command against any unsafe or unprofessional actions. All of this unfolds against the backdrop of deep unrest inside Iran. Weeks of anti-government protests over economic hardship turned deadly with vastly differing death Yan po mga sangkay yung protesta doon ngayon na marami na po ang pumanaw tolls sa from Iran. Iranian authorities and rights groups. Now, President Masoud Pezeshkian is urging his government to listen to public grievances, saying only just governance can protect the state
Grabe, oh. collapse. Yan po, nagwawala na yung mga tao dun sa Iran. Satellite photos analyzed by the Associated Press show activity at 2 Iranian nuclear sites. Now, these sites are at Natanz and Isfahan. The Natanz site has seen a roof go up over top of what used to be an above-ground nuclear enrichment site used by Iran that had been enriching uranium up to 60% purity, which is a short technical step from weapons-grade levels of 90%. Now, the second site in Isfahan is over a structure that Israel destroyed in June, and the Israelis said at Isfahan they were targeting centrifuge manufacturing facilities. Now, all this comes as U.S. President Donald Trump is putting more pressure on Iran over its nuclear program. That's atop of the threat by Trump to use military force against Iran if it killed peaceful protesters or if it conducted mass executions. Now, already the USS Abraham Lincoln is in the region to Yan po, yung USS Abraham Lincoln, ano yun, aircraft carrier ay nandun na po sa Middle East ngayon, mga sangkay. Naku, ang dami pong kargada nun na pandigma. carry out potential strikes, and that has seen the Iranians also offer their own threats against America. But this activity at the 2 nuclear sites seems to suggest, according to analysts, that Iran is trying to salvage what may remain after that June attack, and maybe trying to do it without prying eyes of satellites. Nako, mukhang ang aatakihin pala ng US ay yung 2 pa pong nuclear sites. So, yun po ang delikado ngayon sa Iran, mga sangkay. Kasi ito, pumapalag yung Iran eh. Pero, kilala naman po natin si Donald Trump. Kapag aatake na yan, hindi na po yan magsasalita. Bigla na lamang po natin mababalitaan na yun na umatake na pala yung US. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa gulo na nangyayari ngayon sa ating mundo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.